Kung matagal ka ng mananampalataya at hindi mo ko nararanasan, you need a breakthrough. And that breakthrough will only come from Jesus. Because Jesus is our breakthrough. Siya po talaga yung makakapagpabago. Siya yung sa Kanya natin mararanasan yung kamanghamanghang bagay na piniprepare niya sa lahat ng, ano po yung SOS? Those who will seek Jesus, obey Jesus, and surrender to Jesus. So ito po, mga kapatid, ang message ng ating Panginoon sa atin. No? Jesus does not want you to have a breakdown. Ano po yung gusto niya? He wants you to experience His breakthrough. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin. Ano man yung pinagdadaanan ninyo, huwag kayong dumating sa punto na tayo ay mag-breakdown. Ang gusto ng Panginoon, naalala niyo, last time na nag-preach ako dito, yung message ng Diyos sa inyo, I have loved you with an everlasting love. Yung pagmamahal ng Diyos na yon, hindi nagbabago. Kagaya nung kwento ko kanina sa babae na yon, pag minahal tayo ng Diyos, todo-todo, hindi sa nakatingin sa itsura natin, hindi sa nakatingin sa katayuan natin sa buhay. Kapag nagmahal ang Diyos, todo. Kaya sabi niya ngayon, ayaw ko kayong mag-breakdown. Instead, I want you to experience His breakthrough. So ang ating pong karakter ngayon ay si Zacchaeus. No? At ang title po natin ngayon is Experience Breakthrough. Kanina po umaga, ang topic ni Pastor Joby, breakthrough. No? Pero gusto ko lang i-emphasize that God wants you to experience breakthrough. Importante, to experience true breakthrough, we need God's help. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi natin ito kaya. Yung mabago tayo, kasi iba nag-struggle silang hindi na manigarilyo, hindi na magbisyo, pero after ilang mga buwan, bumabalik. Kasi nga, you are doing it on your own. But through breakthrough, no, only God can help you transform and have a radical change sa ating buhay. Kaya po yung outline po natin ngayon, because we need God's help, is SOS. Ano po ba ibig sabihin ng SOS? Help. Tulong. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon para maranasan natin yung breakthrough. Okay? So ano po yung S? Seek Jesus. So kailangan po natin, una, hanapin ang Panginoon sa ating buhay. Maaring matagal na kayong mananampalataya, pero wala pa kayong yung talagang point na hinahanap mo yung Panginoon with all your heart. Kaya po si Zacchaeus, makikita natin yung kanyang istorya. No? Luke chapter 19, verse 1. So 10 verses lang po ito, maiksi lang ito. No? Sabi po doon, sa binasa natin, he, referring to Jesus, entered Jericho and was passing through. Pag nabasa niyo po sa Bible yung salitang passing through, makikita niyo dito na kapag dumaan ang Panginoon doon, meron siyang intentionally na imimit na tao. Hindi pwedeng walang purpose yung mga lakad ng Panginoon. So in this case, papunta siya ng Jericho. Alam naman natin yung nangyari sa Jericho nung panahon ni Joshua. Panahon ni Joshua, yung pong walls of Jericho, nagbagsakan. At ang sabi ng Panginoon noon, sabi niya, kapag muli niyong tinayo yung wall of Jericho, yung city na ito, ay kayo ay ika-curse. Kaya up to now, yung Jericho, hindi po naitayo yung mga nagibang mga walls o yung mga pader. Pero during Jesus' time, yun yung the same Jericho na dumaan ng Panginoon. Sino ba yung nandoon sa Jericho? No? Yung salitang passing through, ginamit din ito no, doon sa Samaritan woman sa John chapter 4. Na kung saan, Jesus passed through Samaria. Eh yung Samaria po, hindi ito yung parang iniiwasan ng mga Jews, yung Samaria. Bakit? Ang tingin nila sa mga Samaritans, maruruming tao. Dahil sila yung nag-asawa
Yung iba doon, Hudyo na nag-asawa ng ibang lahi, kaya outcast ang tingin. Pero dito natin makikita ang Panginoon. Hindi niya tinitignan yung sitwasyon natin. Kung gaano man makasalanan yung ating pinagdaanan, kundi nakatingin ang Diyos kung paano natin siya mararanasan sa ating buhay. Kaya kung nandito po kayo ngayon, let's expect the Lord, no, to pass through and meet you. Sino ba yung imi-meet ni Jesus? Sa verse 2. Behold, there was a man called by the name Zacchaeus, and he was a chief tax gatherer. No? So again, sino ba itong mga tax gatherer? Sino ba itong si Zacchaeus na ito? No? Si Zacchaeus ay dinescribe siya na isang tax gatherer. Di-define po natin yung mga taong ito. Pero dito makita natin si Zacchaeus is a chief. Pinuno siya. Ibig sabihin, ganun kagaling si Zacchaeus na yung nag-raise sa yung position niya, tumaas ng tumaas. Ibig sabihin, meron siyang mga administrator sa baba niya. So dahil siya ang pinuno, chief. No? Si Zacchaeus, makikita po natin, yan. As a chief tax collector, no, ito po yung tingin sa kanila. No? Yung one chapter before ng 19, no, Luke 18, meron po doong kwento na kung saan may dalawang lalaki, no, na nagpunta sa templo para magdasal. At isa doon, isang Pariseo, at ang pangalawa, yung tax collector. So yung Pariseo, tumayo siya at nanalangin. At ang panalangin po niya, sabi niya, God, thank you that I am not like other people. Panginoon, salamat, hindi ako gaya ng mga ibang tao. Ano daw yung mga ibang tao? Swindlers, unjust, adulterers, and even like a tax collector. Imagine yung isang tax collector, kinumpara siya, o kapareho siya ng mga swindler, unjust, and adulterers. No? Pero yung isang tax collector, yung prayer niya, sabi niya, ang layo niya, at nakatingin siya sa langit, sabi niya, kanya pong, ano mo yung tinawag dito, beating, kanya pong dinidibdib, yung kanyang dibdib. At sinabi niya, God, be merciful to me. Ano pong tawag niya sa sarili niya? The sinner. Yun po yung tingin nung panahon na yon sa mga tax collector. So ano pong nangyari? Ito po yung description. No? Sila ay tinuturing na mga traidor. Bakit? Hudyo sila, pero nagtatrabaho sila sa gobyerno ng Romano. Kasi during that time, sakop ng Roma ang buong Israel. So medyo po mahigpit sila. No? Hindi sila makatarungan. Kaya yung mga Hudyo, yung mga Jews, ayaw din nilang magbayad ng kanilang tax sa Roman government. Pero may mga traidor. Ito yung mga tax collector. Ang ginagawa po nila, sila yung naniningil para sa mga Romano. So sinisingil nila yung kapwa nila, Israelites, ng tax. At ang mahirap pa doon, they are opportunists. Ibig sabihin nito, nagsasamantala sila. Kung ang tax mo, halimbawa ang tax mo, 5,000, gagawin nila 10,000 ang sisingilin sa'yo. So ganun sila kasama. Kaya they are called evil, robber, corrupt, at despised, hated by people. Tuloy po natin sa verse 2. Behold, there was a man called by the name, Zacchaeus, and he was tax gatherer, and he was rich. So, ano i-expect mo? Isang tax collector na nagsasamantala, siyempre, mayaman siya. Pero ang kaibahan po niya sa ibang translation, he was very rich. Pag tinignan sa ibang translation, hindi lang siya mayaman, napakayaman niya. Si Zacchaeus, he is empty inside. Yun ang kaibahan niya. Kahit na napakayaman na niya, kulang pa rin. Kaya po dito, nakita rin natin, itong si Zacchaeus, sa kabila ng kanyang yaman, no, meron siyang kulang sa puso niya. Kaya he wanted to see Jesus. Siguro nababalitaan niya, sino ba itong Jesus na ito? Bakit pag dumadaan siya, pag dumadating siya, pinagkakaguluhan?
O maaring, dahil tax collector din yung isang disciple ni Jesus. Sino po yung isang disciple ni Jesus na tax collector? Si Matthew. O maaring naririnig niya kay Matthew, "Uy, kailangan mo makilala si Jesus." Kaya one time, nung napadaan si Jesus sa Jericho, at yun yung teritoryo ni Zacchaeus, no? Gusto niyang makilala. Kaya lang, meron siyang problema. Ano po yung problema niya? He is small in stature or vertically challenged. So malit lang siyang tao. No? Kaya tignan po natin dito, no? He was trying to see Jesus, who Jesus was. Sa Tagalog po, sabi niya, gusto niyang makita si Jesus para makilala niya si Jesus. And I hope yun po yung reason nating lahat dito kung bakit tayo nandito. Gusto nating mas makilala pa si Jesus. So hindi po guarantee na matagal na tayong Christian ay kilala na natin si Jesus. Kailangan pa rin natin siyang lalong makilala. So ano po yung problema? Bakit hindi niya magawa yon? He was unable because of the crowd. So picture na ang daming sumasalubong kay Jesus. Tapos isa kang, anong tawag kanina? Vertically challenged person. Hindi ka makasingit. Una, outcast ka, ayaw kang pagbigyan ng mga tao. Tapos ikaw sumingit para makasilip kay Jesus. Hindi ka makasilip dahil sa, anong problema? Because of the crowd. So minsan kailangan mong tanungin sa buhay natin, ano ba yung mga crowd sa buhay natin na pumipigil sa atin para makilala at lalo pa tayong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. So maaring iba yung trabaho, yung iba mga patuloy na yung kasalanan ay hindi maalis-alis sa kanilang buhay. So yun yung mga potential crowd para hindi natin mas makita si Jesus. So yun yung crowd, for he was small in stature. So ano po yung ginawa niya? Verse 4, he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him. So maparaan si Zacchaeus. Hindi siya pumayag na hindi niya makita si Jesus. Kasi yung intention niya is to seek Jesus. Tayo po ba? Yun ang intention natin ngayon? Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Ano po ba, Lord, ang message mo sa akin ngayong araw na ito? So siyang ginawa niya, tumakbo in advance. Maparaan siya. And very determined na makita at makilala si Jesus. Minsan yun po yung hinahanap ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso natin. Kung talaga bang pagpunta natin, siya yung hinahanap natin. O dahil itong church na ito ay napakasarap ng aircon. At napaka-convenient ng mga upuan. Kaya maya-maya yung iba sa atin ay nandun na sa langit. Ito po yung nangyari sa kanya. Nung parating na si Jesus, he's about to pass through that way, nandun na siya sa lugar na yon. By the way, yung sycamore tree, it's a symbol of regeneration. Imagine yung taas na yon. Siguro hindi naman siya umabot ng 75 feet, pero at least yung unang sangang lumitaw, nandoon siya. No? Mas mataas lang siya para makita niya mismo si Jesus. No? So nung nandun na si Jesus, ito po yung nangyari. So he ran ahead. Yan. Bago natin ituloy yung kwento, ang kaibahan ng crowd kay Zacchaeus. Ano po yung ginawa ng mga crowd? The crowd came to see Jesus. But Zacchaeus came to seek Jesus. So sana sa pagpunta po natin dito, hindi lang para marinig at makilala si Jesus, kundi hanapin talaga natin si Jesus. Ano ba yung plano niya sa buhay natin? Kasi kung wala po sa buhay natin si Jesus, kulang. Hindi tayo kumpleto. Kaya po, ang ating pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 13. Pwede po ba nating basahin? You will seek me and find me when you search for me with all of my heart. Yan ang pangako ng Panginoon. Kung nandito po kayo para hanapin mo si Jesus, hindi lang makarinig ng message, hindi lang maka-attend ng service, kundi kung ang purpose natin dito is to meet Jesus, no? Sabi niya, you will find me.
if you search for me with all of your heart. So ano po yung unang principle natin? Principle number 1. Yung breakthrough starts when we seek Jesus wholeheartedly. Kaya kung gusto nating makaranas ng totoong breakthrough, we need to seek Jesus wholeheartedly. Second principle, Jesus knows exactly where we are in life today, and He's willing to meet us. Ano ibig sabihin nito? Alam ng Panginoon kung ano yung sitwasyon ng buhay mo. At handa Kanyang katagpuin kung ang puso mo ay handang hanapin yung Kanyang kalooban. So ano pong reflection natin dito? Ano bang obstacles ang pumipigil sa'yo para lubusan mong hanapin si Jesus? Ano ba yung mga hadlang? No? Identify all those hindrances that are hindering you from fully seeking the Lord. Yun yung first step ng breakthrough. Hanapin mo yung Panginoon. Pangalawa, obey Jesus. So tuloy natin, verse 5. And when Jesus came to the palace or to the place, He looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your home. Himayin po natin ito. Ano po yung nangyari dito? Nung dumaan si Jesus kung saan umakyat si Zacchaeus, tumingala si Jesus. Alam niyo po yung significance doon? Tumingala. Kagaya ninyo, nakatingala kayo ngayon dahil mas mataas ako sa inyo. Pero kapag bumaba ako dyan, mamaya ako naman yung nakatingala sa inyo dahil matatangkad kayo. Pero alam niyo po, dahil, ano nga ba ang tawag natin kay Zacchaeus? Vertically challenged. Maliit lang siya. Laging siya yung nakatingala sa mga taong kausap niya. Pero first time sa buhay ni Zacchaeus na si Jesus mismo yung tumingala sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Naramdaman niya yung importance niya. Binigyan siya ng halaga ng ating Panginoong Yesus. Imagine mo, Jesus looking up to you. At siya na-feel niya na itong Jesus na hinahanap ko, na gusto kong makilala, ay nagpakumbaba, siya pa yung tumingin sa akin. At gusto niyang maiparamdam sa akin na mahal niya ako. Naramdaman ni Zacchaeus ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo, kung susunod tayo sa Panginoon, kung hahanapin natin siya at susunod tayo sa Kanya, mararamdaman din natin yung pagmamahal ng Diyos. So, ano pong nangyari? Tinawag pa siya na Zacchaeus. First time niyang ma-meet si Jesus, pero kilala siya ni Jesus. Imagine po ninyo, pumunta kayo sa isang lugar, tapos may taong nakakilala sa inyo. Nakaka-proud yun po yun, di ba? May kilala ako. Sa totoo lang po, minsan dami bumabati sa akin, pero gumagano-gano na lang. Pero hindi po kayo kilala ng first name. Pero si Zacchaeus, out of the crowd, biglang pinansin siya ni Jesus at binanggit niya yung salitang Zacchaeus. Tinawag siya sa pangalan. Ano po bang ibig sabihin ng pangalan ni Zacchaeus? Zacchaeus means righteous one, pure and not guilty. Nung tinawag siya ni Jesus na, "Oy, not guilty, pure and righteous, halika dito." Nung una, yung pangalan ni Zacchaeus, hindi niya pinapamuhay dahil corrupt siya eh. Masama siyang tao. Kaya pag binanggit siya na Zacchaeus, medyo hindi niya ramdam. Halimbawa, pangalan mo ay Pogi. No? Pero, yun. Pag tinatawag kang Pogi, tapos nagtitinginan, sino yung Pogi? Di ba? Parang hindi totoo. So, ganun din sa Zacchaeus. Pag tinatawag siyang Zacchaeus, ibig sabihin matuwid. Pero, isa siyang mangluloko, isa siyang corrupt. Kaya hindi niya ramdam yung pangalan. But this time, si Jesus mismo yung tumawag sa kanya na, "Oh, pure, matuwid, halika dito, bumaba ka." So first time niyang naramdaman na dineclare siya ni Jesus that you are not guilty. Ibig sabihin, pinatawad na yung kasalanan mo. Because of the sincerity of your heart to seek me and to obey me. Yan po yung ating Panginoon. Nakikita niyo yung puso natin. Maaring tayo, nandito tayo ngayon, pero yung puso natin ang layo sa Panginoon. But the Lord is looking at our hearts. If we are sincere, if we are pure
in our intention to seek Jesus. So siya, naramdaman niya talaga yung pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, hurry and come down, for today, ngayong araw na ito, I must stay at your house. Magmadali ka. Kailangan kong pumunta sa bahay niyo. Pero dito si Zaccheo, ang ginawa niya, nagmadali siyang bumaba. No? At nung sinabi ni Jesus, kailangan kong pumunta sa bahay mo, sayang-saya siya. Sana ganun din po tayo. Nais ng Panginoon na pumunta sa bahay natin. O nais ng Panginoon na pumasok siya sa buhay natin. Hindi lang bahay, kundi yung buhay natin, gusto niyang doon tumira. Papayag ba tayo? Ito po yung sinasabi sa Revelation. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, ano po yung sabi ng Panginoon? I will come in. And I will dine with Him. Ano po yung hinihintay ng Panginoon sa atin? Kung pakikinggan natin siya, kasi kumakatok siya sa pintuan ng ating buhay. Mamaya, i-explain ko po maigi ito sa closing natin. Pero kung si Jesus gusto niyang pumasok, pumunta sa bahay niyo, at gusto niyang manahan sa buhay niyo, I hope, sayang-saya tayo, kagaya ni Zaccheo. Nagmamadali tayong sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Dapat, yun ang puso natin. No? Kaya po sabi niya sa verse 6, and he hurried and came down and received him gladly. So I can, napipicture ko po, no? Parang kung tayo yon, talagang nagmadali kang umuwi, tapos sinabihan mo yung asawa mo, oh, maglinis kayo, darating si Jesus, magluto ka ng masarap na pagkain. Ganon tayo ka-hospitable na mga Christians. Tayong mga Pilipino. Pero, yun din yung nais ng Diyos. Na kapag sinabi ng Panginoon, bumaba ka, pupunta ako sa bahay niyo. Ano po yung term dito? He hurried. Nagmadali. Bakit po? Anong essence ng pagsunod sa Panginoon? Minsan tayo, sinasabihan na tayo ng Panginoon, pero dinidelay natin yung pagsunod. Delayed obedience is still disobedience. So kapag naririnig niyo yung Panginoon ngayon, let's be quick to obey. No? Para maranasan natin yung breakthrough. Huwag mo nang i-delay. Kaya ano po yung dalawang points natin? Una, seek Jesus, and then obey Jesus. Sa verse 7, despite na nag-obey si Zacchaeus, ito po yung nangyari. And when they saw it, ito yung mga crowd, ito yung mga Pariseo, they all began to grumble, saying, he has gone to be the guest of a man who is a sinner. So, ibig sabihin, hindi natin maiiwasan na may mga taong magre-react kapag sumunod tayo sa Panginoon. Tama po ba? May mga taong mga kontrabida talaga sa ating buhay. Sabihin niya, sunod-sunod ka dyan, hindi ka naman totoong sumusunod sa Panginoon. So, wag nating pansinin yung mahalaga dito ay yung kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag nating pansinin yung sinasabi ng tao. Basta tayo, sundin natin kung ano yung gustong gawin ng Panginoon. Magpasakop tayo doon. At doon natin mararanasan yung breakthrough. So ano po yung principle na matututunan natin sa second principle natin na obey Jesus? Una, breakthrough comes when we obey quickly. Huwag na tayong mag-delay-delay pa. Kung may sinasabi ang Diyos sa inyo ngayon, sumunod na tayo agad. Pangalawa, Jesus looks beyond what we are and sees us for what we can become. Ito po yung nakikita ng Diyos. No? Minsan, yung tingin ng tao sa atin, hindi yun ang importante. Ang mahalaga yung kung paano tayo tinitignan ng Diyos. At kung paano nakikita ng Diyos, kung ano yung mangyayari sa atin kapag sumunod tayo sa Kanya. Yun po yung importante. What we can become if we obey Jesus. So reflection. Reflection is how would you assess your obedience to Jesus? So may choices. Number 1, pag nag-obey ka ba, full and immediate obedience? O partial obedience? Or delayed obedience? Itong dalawa,
they are still disobedience. Kung mag-uobey tayo, dito na tayo sa full and immediate obedience. Okay, last point. So SOS, seek Jesus, obey Jesus, and surrender to Jesus. So ito yung magbibigay sa atin ng totoong breakthrough. No? If we seek the Lord wholeheartedly, if we obey quickly. So verse 8, and Zacchaeus stopped and said to the Lord, no? Behold, ano po yung tawag niya kay Jesus? Lord. First time niyang ma-meet si Jesus, pero kinilala niya si Jesus as Lord. Because he already surrendered his life. Na-encounter niya si Jesus. Kaya itong nangyari po na ito, yung next na nangyari, hindi po ito yung dahilan kung bakit siya naligtas. Ito ay resulta ng kanyang pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. So ano pong ginawa niya? Sabi niya, Lord, half of my possessions I will give to the poor. Pero sabi niya, aside from that, and if I have defrauded, no? Kung dinaya ko man, sabi niya, ang ibang tao, anyone of anything, kung meron man akong dinaya, I will give back 4 times as much. Ano po ibig sabihin nito? Sa Jewish law, pag nagnakaw ka, ang parusa sa'yo, ibabalik mo yung ninakaw mo, plus magdadagdag ka ng 20% interest. Pero si Zacchaeus, anong ginawa niya nung nakilala niya si Jesus? Ang ginawa niya, ibabalik niya yung mga sinasabi niyang ninakawan niya ng 4 times. Ilang percent po yon? 400 times. Ang nire-require lang ng law, 20%. Pero siya ibabalik niya 400%. Wow! Kung walang totoong nagbago sa buhay ni Zacchaeus, hindi niya to magagawa. So yung nangyari kay Zacchaeus, nagkaroon siya ng totoong repentance. Repentance means a change of mind that leads to action. Nabago yung kaisipan niya at sumunod siya doon. At yung resulta ng repentance ay restitution. Talagang makikita natin yung pagbabago. Ibabalik yung mga ginawang mali. So God's grace changes the way we handle money. Kapag nakilala mo yung Panginoon, pati yung paghawak natin ng pera, ay aayusin niya. So dahil yung pera ay hindi sa atin, pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos ng kanyang provision. Sabi po sa verse 9, and Jesus said to him, kay Zacchaeus, today salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. So yung pong salitang salvation, no? Sabi ng Panginoon, today, hindi tomorrow. Kundi, nung nakatagpo niya ang Panginoon, dumating sa iyo ang kaligtasan. Alam niyo po ibig sabihin ng salvation sa Greek word? Sa Greek word, ang ibig sabihin niyan, salvation means Yeshua, which is Messiah, which is the name of Jesus. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanya, today salvation has come into this house, ang sinasabi ni Jesus, Jesus the Messiah, the Savior, has come to this house. So literally, pumasok si Jesus sa bahay niya. Dumating yung kaligtasan sa kanyang tahanan. Because salvation means Jesus. Kaya po, sabi niya, because of that, he too is a son of Abraham. Kasi tinakwil na po siya. Kahit Hudyo siya, tinakwil na siya ng mga Hudyo kasi naging traitor siya sa kanilang bansa. Pero sabi ni Jesus sa kanya, today, sabi niya, you too, you are now a son of Abraham. Binalik yung kanyang identity ulit. Isa ka ngayong ligtas na dahil sa pananampalataya mo, pagtitiwala mo sa akin.
At yun po yung kaligtasang ino-offer ng Diyos sa atin. Kaya nag-conclude po itong verse na ito ni Zacchaeus. Sabi niya, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." And this is the mission of Jesus. Kaya naparito si Jesus. Ano daw yung mission niya? To seek and to save those who are lost. Sino po yung mga naliligaw? Tayo pong lahat ay ligaw. Kaya kung wala si Jesus sa buhay natin, mananatili tayong ligaw. And this is the mission of Jesus. He came to seek. In fact, siya talaga yung naghahanap sa atin. Hindi tayo talaga yung naghahanap sa Diyos. Siya yung unang naghahanap. In fact, hanggang ngayon, hinahanap niya tayo. Kaya kung first time po ninyo ito marinig, hinahanap ka ng Panginoon. Surrender your life to Jesus, obey Him, and surrender everything to Him. And the principle is, breakthrough requires full surrender. Ibigay mo na lahat kay Lord. Property mo, ari-arian mo, siya na yung bahala sa atin. Second principle, Jesus living in us brings consistent transformation. Kapag in-invite mo si Jesus sa buhay mo, tuloy-tuloy yung pagbabago ng mangyayari sa ating buhay. So as a reflection question, are there areas in your life that you still struggle to surrender to Jesus? Meron pa bang nagiging hadlang sa'yo para ibigay mo na lahat kung anong meron ka, kung ano yung hinihingi ng Diyos sa'yo, hindi lang yung buhay mo, all parts of your life, including your wallet. Iba sa atin, pag nagpapabaptize, nilulubog yung katawan, yung wallet nakataas. Lord, huwag mong pakialaman yung finances ko. So may mga tao pong ganon. No? Pero dito, we need to surrender everything. Either He is the Lord of all in our lives, or not at all. Is not the Lord, is not our Lord. Kung meron pang area sa buhay natin na hindi pa natin na isusuko. Ayaw po ng Panginoon na tayo ay mag-breakdown. Ano man po yung sitwasyon nyo ngayon, surrender mo sa Panginoon. Hanapin natin siya. At sumunod tayo sa pinapagawa niya. So balik na lang po ako doon sa last verse natin. Ito na po yung Revelation. Balikan lang natin yung Revelation. Ang ating Panginoong Hesus, nakatayo siya sa pintuan ng ating buhay, sa ating puso. At sabi niya, kung sino man ang makarinig sa akin at bubuksan yung pintuan, papasok ako at magkasalo kaming kakain. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang Panginoong Hesus, kagaya ni Zacchaeus, sabi niya, "Today I will stay in your home." At doon din po yung message ng ating Panginoon sa atin ngayon. Today, I want to stay in your heart. Kung matagal ka ng mananampalataya at hindi mo ko nararanasan, you need a breakthrough. And that breakthrough will only come from Jesus. Because Jesus is our breakthrough. Siya po talaga yung makakapagpabago. Siya yung sa Kanya natin mararanasan yung kamanghamanghang bagay na piniprepare niya sa lahat ng, ano po yung SOS? Those who will seek Jesus, obey Jesus, and surrender to Jesus. So kung first time po kayo ngayon at kinakatok ng Panginoong Hesus ang puso natin, pakikinggan po ba natin siya? At papapasukin ba natin siya sa ating puso? O maaring iba sa atin, matagal nyo nang tinanggap si Jesus, pero kayo pa rin ang nasusunod sa buhay ninyo. This is also a time for you to reconnect with the Lord, to refresh the fellowship, the love relationship na gusto sa atin ng Panginoon. Kasi sabi po niya dito, I will come in and I will dine with Him. Ano po ibig sabihin ng dining sa Bible?
It's a symbol of fellowship. Gusto ng Diyos, mas makilala pa niya tayo ng lubusan. Ma-enjoy natin yung relasyon natin sa Kanya. Upang maranasan natin yung naranasan ni Zacchaeus. He experienced God's breakthrough. So bakit hindi po tayo tumayo sa oras na ito? At atin pong i-recommit yung ating buhay, kung matagal na po kayong mananampalataya. Pero kung first time nyo ngayon at sa online, kung first time mong nanood nitong video na ito, kumakatok si Jesus sa puso ninyo. Gusto niyang pumasok sa tahanan ng inyong buhay. At yun ang ating puso. Gusto kong manahan sa puso mo. Simula ngayon, pagkatiwalaan mo ko. Sundin mo ang ipapagawa ko sa iyo. At isurrender mo lahat. Lahat ng worries mo, lahat ng fears, lahat ng takot mo, isurrender mo sa akin. At ako na yung bahala sa iyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Amang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na siya pong tunay na breakthrough namin sa buhay na ito. Kung siya po ay aanyayahan namin siya sa aming puso, at kikilalanin bilang Panginoon. Sabi po ninyo, mananahan kayo sa aming buhay. At doon namin tunay na mararanasan ng breakthrough na inihahanda niyo po sa amin. Kaya sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, manahan ka po sa aking buhay simula ngayon. At sa mga matagal na pong mananampalataya, dalahin ko rin po, Panginoon, na patuloy namin kayong saliksikin to seek you with all our hearts regarding your plans, regarding your purpose in our lives. Alisin niyo po sa amin yung emptiness sa aming puso. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng presence ninyo. Palitan niyo po ito ng joy of our relationship, of our love relationship with you. Salamat po na mahal niyo yung lahat ng nandito. At ayaw mong maranasan na sila'y mag-breakdown sa anumang sitwasyon ng buhay nila. Kundi katagpuin niyo po sila, Panginoon, na maranasan nila yung tunay na pagkilos ninyo, pagbabago na gagawin ninyo. Dahil kayo po, you are the God of breakthrough. So Lord, bahala na po kayo sa buhay nila, sa pamilya nila, at sa mga sitwasyon at pangangailangan nila. We just trust you. We just thank you, and we just love you, Lord, continually. All these things we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So God bless us all.